ang House Justice Committee sa House Sergeant at Arms na siguraduhin po yung seguridad ni Ginoong Ramil Madriaga habang siya po ay nasa detention facility. Sa unang pagtanggap po ng information na yan, kamusta po para po sa inyo? Kahapon ho kami nakatanggap ng formal na invitation doon sa House Committee hearing sa April 14. At nabasa ko nga rin po yung directive ng House na isigurado po yung security during the detention and transport po. So, nakipag-ugnayan na rin po kami sa NBI kung paano magiging setup niyan. And base sa initial na pag-uusap namin po, mag-e-escort or baka mismong NBI na ang mag-transport kay Madriaga from the detention cell to the house po sa April 14 po. Okay. So, pero yung for that purpose lang yun, attorney, para lang umattend siya doon sa hearing. Not specifically na doon na siya mismo malilipat na para escort custody. lang. Escort lang po. Yung letter po ng House Committee was addressed to the court kahapon na receive ko na nagre-request ang House na payagan ng korte na umattend ng hearing ng April 14 at 10 a.m. po. Pagkatapos po noon, obligado po siyang ibalik dun sa detention cell. Attorney, bigyan nyo nga kami ng ideya. Ano ba yung sinasabi ninyo ng mga threat na natatanggap ng inyong kliyente? Well, ano ho yan mula ho nung mag-report kami sa NBI nung pag-atake sa kanya, that was March 3, hanggang sa ngayong araw na to, hindi na po naglagay na po ang NBI doon ng 24/7 na additional security po papunta doon sa selda ni Mr. Madriaga sa mga kanyang kasamahan sa selda. Hindi ka basta makakalapit ngayon doon dahil nga may bantay ng NBI. Pero ang negative side naman nun is that hindi na rin sila basta makalabas, makapagpaaraw, makapag-enjoy na maglakad-lakad doon sa paligid dahil nga doon sa threat na binabanggit ni Madriaga sa kanyang buhay. So, limitado po yung galaw nila. Most of the time, nasa selda po sila. Oo, pero ang sabi ng NBI, paano ang magiging protocol sa ganitong klaseng mga kaso? Sa ganun po, actually, exceptional po yung nangyayari. Ang sistema po ngayon, mayroon pong NBI na security na naka-station po doon sa BJMP, which is ni-request po namin yon. So, talaga nagtalaga po sila doon ng security para ho additional doon sa BJMP para ho ma-prevent or whatever threat doon sa kliyente po namin. Ganun po yung setup sa pansamantala hanggat nandun po siya sa may annex 2. So, additional burden po sa NBI yon. Pero at least thank you, nagpapasalamat kami sa NBI doon sa mabilis na action nila. Imagine from March 3 up to the present, meron pong additional security po ang NBI doon. Pero marami rin na nagsasabi, attorney, na bakit ganyan? Nagbibigyan ba ito ng special treatment? Bakit kailangan may special na mga gwardiya pa? Actually, hindi ho special treatment. Ang nangyayari ho kasi may mga control gates doon. Ang sinisigurado lang ho natin, wala hong makalapit na ibang mga detainee papunta doon sa selda nila. Kung ano po yung treatment sa other detainees sa PDL po, parehas din po. Ang na-request lang namin is mag-beef up ng security papunta po doon sa selda. Pero dahil sa ganun nga sa continuing threat sa palagay ni Madriaga, siya mismo restricted yung movement. Hindi na rin ho siya nakakagala na katulad nung dati. Wala ko nung maging issue to. Pero pinapayagan pa rin po ba siyang tumanggap ng mga dalaw kung kamag-anak po niya, pamilya? Abogado lang. Yes. Hindi, nakakadala din ng kamag-anak sa mga lawyers, pero sa kamag-anak po, very, very limited yung pagdalaw nila doon. Sa mga lawyers po, pag umaten kami ron, during the meeting, meron din ng security sa paligid namin. For safety precaution lang po. How likely, attorney, yung isinusulong ng ilang mga kongresista na ilipat na lang ng custody sa house si Ginoong Ramil para nga daw po mas safe, mas secured, at least nasa loob na ng premises ng Kamara yung kanyang seguridad? Initially, may ganong mga motion na i-take custody siya, pero during the hearing yung unang pagdinig po, dilimit na lang ni Congressman Chel Jokno yung request na beef up security during the detention and yung transport. So wala pa po kaming nare-receive na another motion for the House to take physical custody po. Yun po ang latest namin. Sa bagay, mahirap din kasing manghimasok ang legislative sa proseso ng court proceeding. Tama. Any movement po ng PDL, especially sa ganyang mga kaso,
talagang with permission from the court po yan. Attorney, sa pag-uusap niyo po kay Madriaga, siya po ba ay naninindigan hanggang sa ngayon yung sa kanyang sinabi, sa kanyang sinumpaang salaysay? Kasi, di ba, Christian, may mga ganyan na lumalabas, tapos biglang ay magre-recant. Oo. Pero ano po ang basa ninyo? Magre-recant ba yan? O talagang paninindigan niya yung kanyang unang pahayag? Sa uling pag-uusap po namin nung March 28, halos 4 na oras yun. Tuloy po, paninindigan niya yung salaysay po niya kahit na may mga dumarating na mga paninira, yung mga kasong pinapile sa kanya. Sabi niya, sinumpaang salaysay yan, paninindigan daw po niya yan. Okay. So, tayo mag-aabang na lang tayo. Kailan po, attorney, haharap? April 14 po, 10 o'clock ang sabina, ang notice na padala po siya doon sa house po. Apo, at sa Sasamahan po natin. pagpunta po ni Ginoong Ramil, siya po ba ay pagsasalitain at kukwestiyonin, tatanungin din po ng panel, is he compelled to speak then? Actually, ang alam kong purpose ng pagpapatawag dyan is para matanong siya, ma-affirm kung voluntary yung pinirma niya sa salaysay niya, kung totoong salaysay niya. Pero, siyempre, we're expecting the worst na baka may magtanong ng mga lawmakers, members ng committee, tungkol sa contents ng kanyang affidavit. So, alam na po niya yan na nasabi namin sa kanya na yung affidavit mo gagamitin sa impeachment. So, prepared naman po siyang matanong dyan. Wala naman daw siyang tinatago niyan at kaya niya ipaliwanag yung mga salaysay niya po. Abangan na lang po natin sa April 14. Pero meron ba siyang hawak na mga ebidensya na kailangan niyang dalhin? Wala pa? Meron po. Meron. Ang mangyayari po niyan, magdadala po kami ng mga ebidensya na makakalap namin hanggang April 13. Kung meron kami mapiprint na mga photos, mga text messages, gagawin po namin para lang po maging ready kami kung may pagtatanong po. Okay po. O di, abangan na Raymond, natin. Opo, maraming salamat. Abangan na lang po namin Thank you, sa Dipa. April 14. Thank you po Ingat at kayo. mag-ingat. Thank you po, ma'am. Sige po. Thank you, Chris. Si Attorney Raymond Palad, ang legal counsel ni Ramil Madriaga.